Hello, kamusta tayong lahat? I worship my Father, the Creator of heaven and earth, for the innumerable blessings that He gives us every day. He is worthy to be praised and adored. He created us in His image and likeness. He gave us Jesus Christ. We now have hope for the future because of Jesus. We have peace in our hearts. We have joy in our spirit because of our Father. He will never leave us nor forsake us. And Jesus Christ, our Savior, the only Redeemer to the Almighty Father, gave His life on the cross so that we may live, to be with our Father, to claim our inheritance as children of the Almighty God, Yahweh, El Shaddai, Jehovah. And I thank the Holy Spirit, for He lives in our hearts, showering us with blessings and fruits and gifts every day. We have faith in our hearts. He heals us. He restores us because of the blood of Jesus Christ. And so every day we must be grateful, thankful, and worship our Almighty Father. So last time, we read Numbers chapter 3 and Numbers chapter 4. No? Alam natin ang Book of Levi, ang Book of Leviticus, kaya Leviticus siya, yung root word ay Levi. Ibig sabihin, yung mga priests and high priest, pati na yung Ark of the Testimony, pati na yung Tabernacle of Meeting. Kaya yung book na yon, ang tawag ay Book of Leviticus. At nandun din yung mga Levites. No? Ngayon dito tayo sa Book of Numbers. Kaya Book of Numbers, binibilang dito yung mga children of the Almighty Father. Kasama na rin sa pagbilang ang mga priests. So dito sa Numbers chapter 3, yung responsibility ng anak ni Aaron. Wala na si Nadab and Abihu, ang natira na lang ay si Eleazar and Ithamar. So, sila ay may mga assigned tasks na ibinigay ni Almighty Father kay Moses at nilay naman ni Moses kay Aaron and his sons at sa congregation of Israel. So, instead na sabi ni Almighty Father dito, lahat ng firstborn ay kanya, ang magpupunta sa kanya ay ang mga Levites, or yung descendants ni Levi. Dahil sila ang nagtatrabaho para mapalapit ang mga tao kay Almighty Father. Yung mga priests and high priest. Kaya pinabilang din ni Almighty Father ang mga Levites. A month old and above. Ngayon si Levi, meron siyang anak, si Gershon, Kohath, and Merari. Wala na si Levi, wala na si Gershon, wala na si Kohath, wala na rin si Merari. Dahil nga, 430 years na ang nakalipas. Pero meron sila mga descendants, no? Si Gershon, si Libni and Shimei. Si Kohath, ang anak niya si Amram, Izihar, Hebron, and Uziel. At si Merari, si Mali, and Mushi. So, bawat isa sa kanila, sa anak ni Levi, yung from tribe, and then
families, and then house. Or house and then families, no? So, yung mga anak ni Gershon, yung mga descendants ni Gershon, ang place nila, ulitin na natin ang ating chart. Chart ba to? Drawing. Si Gershon, ito si Gershon, nakapwesto siya sa western part ng tabernacle. Sa northern part naman ay si Merari at si Kohath naman ay nasa southern part. Sa eastern part ay nandun doon nakatira si Moses, si Aaron at yung mga si Ithamar and Eleazar, no, yung family nila dito nakatira sa eastern side. Bakit sila sa eastern side? Eastern side, right side, right hand or stronghold or strong man, strong hand. Yun ang ibig sabihin. Kaya nasa east, right side. Gaya ni Judah, nasa east din siya, no? East din ang pangit na sulat ko. Mama, hindi lang, ikaw lang na naman nanonood nito, ha. Nasa eastern part lang si Judah, Issachar, and Zebulun, pero si Judah ang unang na-mention ni Almighty Father. Nasa eastern part ang pwesto niya. Kasi si Judah ang blines ni Jacob, and nag-agree naman si Almighty Father dahil si Judah, he saved his brother Joseph from impending death. At saka, tumatanggap siya ng, he took accountability, no, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pagbibigkas, sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang father na si Jacob. Gaya nung kinausap ni Judah si Jacob para kay Benjamin na dalhin sa Egypt para i-meet yung si Joseph. Kaya ang blines na pinakamadami ni Jacob ay si Judah. Kahit hindi siya yung firstborn, pang-apat na anak si Judah ni Leah. So nandito siya sa right side. At alam natin na si Judah sa kanyang lineage identified si Jesus Christ dahil si Joseph na napangasawa ni Mary ay from the tribe of Judah. Associated si Jesus kahit hindi niya tatay si Joseph dahil adopted father niya si Joseph. So identified na siya sa lineage ni Judah, no? Hindi niya tatay yun, adopted lang niya na tatay si Joseph. So, andito ngayon yung tabernacle, no? Nasa gitna. Napapalibutan ng mga Levites. Ito yung mga Levites. And then may space dito. Kasi hindi sila pwedeng lumapit, yung mga tribes. Hindi sila pwedeng pumasok dito sa lugar na to nang walang permission. Kailangan may permission sila dahil itong place na to, holy to para kay Almighty Father, especially the tabernacle na sa gitna. Kaya napapalibutan ngayon yung tabernacle ng mga Levites. So hindi lang to thousands, no? 100,000 ang bilang nila. Sobrang dami nila. Ngayon, sa Numbers chapter 4, binabanggit ito yung duties ng mga anak ni Kohath or descendants of Kohath. Yung prepare sa journey dahil nga humihinto si Almighty Father, yung cloud humihinto. Pag huminto yung cloud, that's the time na i-assemble nila yung tabernacle of meeting, tapos yung mga Levites sa palibot magtatayo sila ng tent.
Ngayon, paglalakad na yung cloud, si Almighty Father kasi nagtatago sa cloud, hindi siya pwede makita ng mga tao. I-dismantle na ulit nila yung tabernacle of meeting. Kaya may kanya-kanya silang role. May taga-balot, may taga-buhat. Yung mga nasa loob ng mga articles, merong naka-assign doon. So, ang mga ito, mabibigat ito dahil ito ay gawa sa ginto, gawa sa kahoy. So, marami silang tulong-tulong na nagbubuhat. At nakakover ng badger skin yung mga importante na mga most important articles ni Almighty Father. Nakakover ng badger skin para yon protection, para kung mabangga man, hindi yon masusira, hindi mayuyupi. Dahil alam natin na ito ay may ginto. So pag nayupi yung ginto, di ba kitang-kita yung dent. Kaya may badger skin, no? Parang styrofoam or bubble wrap. Maliban pa ron, may mga balot pa. Gaya ng pag nagpapaano tayo, di ba? Gumagawa tayo ng parcel or package. Yung mga bagay na importante, balot na balot yon. Pagbukas mo, may balot pa sa loob. Pagbukas mo, may balot. Kasi nga, hindi pwedeng masira yon. So, yung pans or fire pans, fork, shovels, malalaki itong mga items na to. At para hindi sila mamatay, sinabi ni Almighty Father, do not cut off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites. Kasi nga, mamamatay ang mga tao or ang mga Levites kung hindi sila worthy to handle those things. Kaya sabi ni Almighty Father, do not cut off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites, but do this in regard to them, that they may live and not die when they approach the most holy things. Aaron and his son shall go in and appoint each of them to his service and his task. Kasi nga, holy things yon. Nung time na yon kay Almighty Father, kasi nagre-represent yon ng kanyang holiness. So ngayon, hindi na natin makita yung Ark of Testimony or Ark of the Tabernacle. Even yung mga pegs, no? Yung mga lampstands, hindi na natin makita. Itinago na ni Almighty Father para hindi sambahin ng tao ang mga bagay na yon. Dahil si Almighty Father, He wants to be worshipped in spirit and in truth. Ipinagawa lang ni Almighty Father itong mga articles na ito, yung Ark of the Tabernacle or Ark of the Testimony, para may visualization ang tao kung what's in heaven, no? So it's a taste of heaven itong mga pinagawa ni Almighty Father. Hindi to replikang kamukang kamuka, kundi inspired by the things in heaven. So pati yung curtain, tatanggalin nila yon, isa-isa nilang dinidismantle. Kaya meron silang mga kanya-kanyang duties. Pero dahil dalawa lang ang anak ni Aaron, si Eleazar and Ithamar, si Ithamar naka-assign siya para sa mga Gershonites tsaka sa mga anak ni Merari. Pero si Eleazar, sa mga descendants ni Kohathites siya naka-assign kung ano ang gagawin ng mga Kohathites or Kohath, mga descendants ni Kohath. Si Eleazar ang naka-assign sa kanila. So may census lahat. Kaya numbers ang tawag dito sa book, sa Bible, ng numbers. Ngayon ko lang nalaman, aminado ako. Pati yung Levites, kaya pala Leviticus yon. Isa kaya pala Exodus kasi nag-exit sila sa Egypt.
Ngayon yung Deuteronomy, bakit Deuteronomy? Second, no? Ibig sabihin pangalawa nang inulit yung mga laws, kaya Deuteronomy. So, dito tayo sa Numbers chapter 5. And the Lord spoke to Moses, saying, command the children of Israel that they put out of the camp every leper. Lahat na merong skin diseases. Dahil may camp sila, no? Bawat tribe may camp sila, no? So kung may sakit ang isa man sa kanila, may camp, may kanya-kanya silang camp. Saan na kayong ballpen ko? Ako lang naman ang nanonood nito. Nakanood ba ako? May kanya-kanya silang camp, nakahiwalay sila lahat, no? Hiwa-hiwalay lahat sila, ha? Hiwa-hiwalay lahat sila. Lagyan ko ng bilog para makitang magkakahiwalay sila. Hiwa-hiwalay sila, ano? Kaya may bilog. Ngayon, kung merong leper, merong sakit na leper, itong si Judah, yung isa sa mga descendants ni Judah, may sakit na leper, lalabas siya ngayon outside the camp. Hindi siya pwedeng mag-stay dito. Dapat siyang lumabas. Ayun, sumulat. Ayan. Dapat siyang lumabas. Kung sino man ang may sakit, lalabas sila ng camp. Mga skin diseases, everyone who has a discharge. Example na may mga discharge, mga babae na may mga discharge, or meron silang monthly period, dapat lalabas sila sa camp, hindi sila mag-stay sa camp. No? Pati yung mga lalaki na may discharge, may mga emission, lalabas sila sa camp pag madumi sila, hindi pwede sila mag-stay sa camp. And whoever becomes defiled by a corpse. Ngayon, kung may mamatay sa kanila, mayroon na mamatay sa kanila, no? Ha? Kasi nga, ang tao na mamatay, dahil nagkasala tayo, nagsimula kay Adan at saka kay Eva. Ngayon, may corpse. Pag nahawakan mo yung corpse, madumi ka na, no? In contact or by contact with a corpse, nahawakan mo, buhok, madumi ka na. Bakit madumi? Kahit ka mag-anak mo. Gaya nga ng example ko, nung daga, no? O yung bubwet. Natapakan ko, yung mga hanip sa bubwet, or yung mga nasa katawan ng bubwet, nakikita ko nagtatalunan. Gusto ng mga nakadikit sa bubwet, na mga pagbuhay pang bubwet, meron siyang mga demodites or ano bang nuts, mga hanip sa katawan yung bubwet. Pag namatay siya, ayaw na ng mga hanip sa kanya. Ganon din yung tao. Meron tayong mga maliliit na mga bagay na nasa body natin, na mga minute animals. Hindi natin nakikita. Makikita lang sa microscope. Ngayon, pag namatay ang tao, ayaw na ng mga namumuhay sa katawan natin na hindi natin nakikita, na dumikit sa atin kasi hindi na fresh. So, magtatalo na ngayon yun. May tendency na lumipat sa ibang tao. Kaya nga, whoever becomes defiled by a corpse. Dahil yung corpse, yung tao, pag namatay na, may tumatalon din sa katawan niya ng mga maliliit. Or kuto, example na lang na nakikita rin, kuto. May tao namatay, may kuto siya. Yung kuto, ayaw niya nang patay na yung tao, gusto niya buhay yung tao. Alam ng kuto yon. No? Ang gagawin ngayon ng kuto, tatalon ngayon siya. Humawak yung isang tao sa kanya. Tatalon yung kuto dun sa buhay na tao. At saka ang tao kasi, ang loob ng tiyan ng tao ay totoong mayroong parasite or bulate. Yung sa mga nag-iimbalsa mo, no, nabasa ko, may lumalabas
ng mga bulate sa katawan ng tao. Kaya sabi dito ni Almighty Father, whoever becomes defiled by a corpse. So dirty na yon kasi pwede kang mahawa ng sakit. At pag nahawa ka ng sakit, magkakalat ka ngayon ng sakit sa loob ng camp mo or ng camp ng tribe. Kaya defiled na yon, madumi. Kaya dapat sila ay inilalabas or inilalayo para ma-check kung magkakasakit sila o hindi. Kasi alam natin na merong communicable disease and non-communicable disease. May mga sakit na nakakahawa at sakit na hindi nakakahawa. Pero usually, lahat ng mga sakit nakukuha natin sa mga bacteria, parasite na pumapasok sa katawan natin. Gaya ng cancer, parasite din yon. No? Nabasa ko, galing din sa parasite yon. Dahil sa mga kinakain natin. Kaya nga si Almighty Father, very particular siya dito sa Old Covenant or sa Old Testament tungkol sa mga kinakain natin. Pero sa New Covenant or sa New Testament, pwede nang kainin is because we now have a hope in the future with Jesus Christ. Kaya hindi na tayo mamamatay. No? Ang pag sinabing hindi na tayo mamamatay, ibig sabihin yung ating soul and spirit will go back to our Father. Verse 3, you shall put out both male and female, you shall put them outside the camp, but that they may not defile their camps, para hindi dumumi, in the midst of which I dwell. Kasi doon ako naninira, nandun ako, sa gitna. So nakikita natin doon sa gitna, in tabernacle, ay hindi pwede madumi. Ayaw ni Almighty Father ng kadumihan, inside and out. At gusto niya lagi in order. Gusto niya malinis ang mga anak niya. Pero ngayon may mga tao na kahit na may mga sugat-sugat or imperfect yung katawan, yung visage, may kanya-kanya tayong beauty, no? Kahit nakikita natin na tayo ay imperfect. Pag nasa heart natin si Jesus Christ, ang tingin sa atin ni Almighty Father, we are perfect. So nung time lang na to sa Old Covenant, no? Dahil nung si Jesus ay pinanganak and He died on the cross and rose again, nag-iba na ang covenant. Verse 4, the children of Israel did so and put them outside the camp. As the Lord spoke to Moses, so the children of Israel did. Sinunod ni Moses ang utos ni Almighty Father, pati na rin ang mga children of Israel. Then the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel, when a man or a woman commits any sin, that men commit in unfaithfulness against the Lord, and that person is guilty, babae o lalaki, no, nagkaroon ng kasalanan, then he shall confess the sin which he has committed. Sasabihin niya ngayon ang kanyang kasalanan na nagawa. He shall make restitution for his trespass in full, plus 1/5 of it, and give it to the one he has wronged. Yung 1/5, that's 20%. Ngayon kung may isang lalaki na nandaya siya, nagkasala siya, so nandaya siya kaya nagkasala siya, i-confess niya ngayon yung kasalanan niya. Pag kinonfess niya ngayon yung kasalanan niya, magbibigay rin siya ng bayad dun sa dinungisan niya ng puri or inaway niya or nagbigay siya ng timbang na mali, pandaraya. Babayaran niya yon. He shall make restitution for his trespass in full plus 20% pa. And give it to the one he has wronged. Kung sino man ang kanyang dinaya, magbabayad siya plus 20%. Kung may nasugatan siya, no, nakasugat siya ng tao, kasalanan niya yon, i-confess niya yon. Kaya i-confess, ibig sabihin, aminado siya
No? Remorseful. Kaya ikino-confess yon. Hindi yun ikino-confess ng pabulong. Ikino-confess yon ng malakasan. Para malaman ng tao yung kanyang kasalanan at hindi na gayahin pa. Magbabayad pa siya ng 20%. Maliban sa 20%, yung whole amount na kanyang dapat na bayaran. Bibigay niya dun sa kanyang taong nasaktan. But if the man has no relative to whom restitution may be made for the wrong, the restitution for the wrong must go to the Lord for the priest. Sa priest mapupunta yung bayad. Kung walang kamag-anak, yung tao na kanyang sinaktan, or kung kanino siya nagkasala, walang kamag-anak. Yung pera, no? Yung kabayaran, mapupunta sa priest. In addition to the ram of the atonement with which atonement is made for him. Meron ding atonement offering. Yon ay ang ram. So yung ram mapupunta rin sa priest. So ngayon wala nang ganito, no? Dahil na nga naiba na ang covenant. It became a better covenant. Hebrews chapter 8 verse 6. Si Jesus na ang ating high priest. But now he has obtained a more excellent ministry, in as much as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises. So ito rin natin itong Numbers chapter 5. Every offering or heave offering of all the holy things of the children of Israel which they bring to the priest shall be his. So lahat ng offering, heave offering, mapupunta sa priest. And every man's consecrated or holy thing shall be his. Whatever any man gives, the priest shall be his. Mapupunta sa priest. Imbis na kay Almighty Father, binibigay na niya sa kanyang mga priest. Yung mga offering. Except the burnt offering. Dahil yung burnt offering talagang walang matitira doon. It's worshiping the Almighty Father yun. Verse 11, the Lord spoke to Moses saying, speak to the children of Israel and say to them, if any man's wife goes astray and behaves unfaithfully towards him, or toward him, pag mayroong babae, may asawa yung babae, naging unfaithful yung babae, no? And a man lies with her carnally, kung meron siyang, yung babae na may asawa, may tinabihan siyang isang lalaki, and it is hidden from the eyes of her husband, hindi alam ng kanyang asawa na lalaki, na meron siyang tinabihan na ibang lalaki, yung babae na yon, and it is concealed that she has defiled herself, walang nakakaalam, sikreto lang, and there was no witness, walang witness, walang nakakita against her, nor was she caught, hindi siya nahuli, no? So patago ginawa yung adultery, patago ginawa ng babae, hindi alam ng asawa, walang nakakita, walang witness, nakatago. Verse 14, if the spirit of jealousy comes upon him, nagduda ang lalaki, nagkaroon siya ng selos, pero wala siyang way para makita kung sino yung lalaki or sino yung pinagsusunod, basta nakakaramdam lang siya ng selos. If the spirit of jealousy comes upon him and he becomes jealous of his wife who has defiled herself, or if the spirit of jealousy comes upon him and he becomes jealous of his wife although she has not defiled herself.
So may mga lalaki kasi na seloso siguro na lalaki ka, no? Sasabihin niya sa asawa niya. So yung babae na yon, kung gumawa man siya ng adultery o hindi man siya gumawa ng adultery pero nagsiselos ang kanyang asawang lalaki, ano ang gagawin? Then the man shall bring his wife to the priest. He shall bring the offering required for her, 1/10 of an ephah of barley meal. He shall pour no oil on it and put no frankincense on it, because it is a grain offering of jealousy. Pag grain offering of jealousy, walang oil, walang frankincense na ilalagay. It's a 1/10 of an ephah of barley meal. An offering for remembering, for bringing iniquity to remembrance, para maalala or malaman kung nagkasala yung babae. So anong gagawin? And the priest shall bring her near and set her before the Lord. You offer siya kay Almighty Father. Ipagpipray siya. Yung babae. The priest shall take holy water in an earthen vessel, sa isang palayok, and take some of the dust that is on the floor of the tabernacle and put it into the water. Alikabok na nasa floor ng tabernacle, at saka nasa earthen vessel, palayok, mayroon dong holy water, consecrated yun ni Almighty Father, no? Then the priest shall stand before the woman before the Lord, parang i-present ng priest yung babae kay Almighty Father, yung babae na pinaghihinalaang may ginawang adultery. Uncover the woman's head. Tatanggalin yung covering sa ulo ng babae, kasi nung time na nasa Old Covenant, merong mga covering sa ulo ang mga babae as a sign of submission or being submissive to their husband, kung merong asawa. And put the offering for remembering in her house, in her hands, no, lalagay sa kamay niya, which is the grain offering of jealousy, and the priest shall have in his hand the bitter water that brings a curse. Ngayon, ilalagay sa babae, sa kamay niya, yung grain offering of jealousy, na walang frankincense at walang oil. Ngayon, hawak-hawak naman ng priest yung water na mapait, na may sumpa, no? Hindi binanggit dito sa Bible kung ano yung herb na nakalagay dun sa water kung bakit mapait. Pero yun ay nagbibigay ng sakit sa babae dahil ito ay isang herb. And the priest shall put her under oath. Dapat siyang mag-promise, no? Under oath. And say to the woman, if no one has lain with you, kung walang lalaki ang tumabi sa'yo, and if you have not gone astray to uncleanness while under your husband's authority, be free from this bitter water that brings a curse. Maging malaya ka dito sa bitter, mapait na tubig na to na merong sumpa, kung ikaw ay hindi gumawa ng kadumihan while under your husband's authority. Kasi nga, gagawa ka ng adultery, pero under ka pa ng authority ng husband mo. Di bali sana kung divorce ka na, no? Or hiwalay ka, divorce ka, pwede. Pero kung under ka pa ng husband's authority mo, nagsasama pa kayo, gumawa ka ng adultery, so ito ang gagawin ngayon ng priest. Kasi nagsiselos yung asawa mong lalaki. Kasi nasa authority ka pa niya eh. Pero kung wala ka na sa authority ng husband mo na lalaki, divorce ka na, hiwalay na kayo, hindi na to gagawin. No? Ito lang ay gagawin kung nasa authority ka pa ng husband mo. But if you have gone astray while under your husband's authority, and if you have defiled yourself and some man other than your husband has lain with you, kung may tinabihan ka maliban sa lalaki, sa asawa mo na lalaki, then the priest shall put the woman under the oath of the curse, and he shall say to the woman, the Lord make you a curse and an oath among your people when the Lord makes your thigh rot and your belly swell. May sumpa, no? Kasi ang kaharap mo ron si Almighty Father eh. So ang nagme-mediate doon ay yung priest, tsaka yung babae, ang nagme-mediate sa babae ay yung priest. Ang priest ang kumakausap kay
Almighty Father. Mabubulok yung hita ng babae, pati na ang kanyang tiyan ay lalaki kung siya ay guilty. Manumpa ka, lalaki ang tiyan mo at magbubulok ang iyong hita kung ikaw ay gumawa ng adultery or nakitabi ka sa ibang lalaki maliban sa iyong asawa. And may this water that causes the curse to go into your stomach and make your belly swell and your thigh rot. Lalaki ang iyong tiyan. Yung hita mo ay mabubulok. Ano ba ang hita? Ang hita ay nasa lower part ng body. Yung upper part ng hita, anong tawag doon? Andun yung reproductive organ ng babae, no? Kadugtong yon ng hita. So, hindi lang hita ang mabubulok dito sa babae. Dahil yung tiyan niya maglalaki. Tapos, yung hita niya mabubulok. So, ano yung middle ng hita at tiyan? So, ibig sabihin, affected din yung kanyang uterus, reproductive system, kasama doon yung kanyang reproductive organ ng babae. And then the woman shall say, Amen, so be it. Sige, okay lang, sabi ng babae. Kung ako ay guilty o hindi, malalaman. And then the priest shall write these curses in a book. And he shall scrape them off into the bitter water. May book doon, no? Hindi natin alam kung ano yung ink na ginagamit or yung papel or yung or kung bark of a tree ba yung sinusulatan, kasi ini-scrape yung book. He shall scrape them off into the bitter water. Magsusulat siya ng curse doon. Tapos hindi natin alam kung anong book yun, kung anong material yung ginamit. Pero yung bitter water, hindi din alam natin kung ano yung nilagay na herb doon, no? So, nandun yung curse. At ini-scrape yun, ilalagay sa bitter water, hahaluin. And he shall make the woman drink, and the bitter water that brings a curse, and the water that brings the curse shall enter her to become bitter, mapait. Then the priest shall take the grain offering of jealousy from the woman's hand, shall wave the offering before the Lord, gaganon, and bring it to the altar. And the priest shall take a handful of the offering, isang dakot, kasi nga barley yon, as its memorial portion, burn it on the altar. So, ilalagay sa may altar na may fire. Excuse. And afterward, make the woman drink the water. So, iinumin ng babae yung water na bitter na may in-scrape doon na sinulat na curse yung priest. So, si Almighty Father, no, ang nagde-determine nun. Ang gumagawa lang ng procedure ay yung priest, para may tagagawa. Pero si Almighty Father ang nagbibigay ng curse. And afterward, make the woman drink the water. When he has made her drink the water, then it shall be, if she has defiled herself and behaved unfaithfully, kung unfaithful siya sa kanyang husband, sinumihan niya ang kanyang sarili sa ibang lalaki, unfaithful siya toward her husband, that the water that brings a curse will enter her, kasi nga ininom niya, and become bitter, and her belly will swell, and her thigh will rot. Yung tiyan ng babae na uminom, kung siya ay guilty, unfaithful siya sa kanyang husband, yung tiyan niya lalaki at yung hita niya ay mabubulok. So, ano ang gitna ng tiyan at ng hita? So, kasama na rin doon yung kanyang reproductive system or organ, no? Nabubulok. Lalaki yung tiyan. Yung uterus, kasama na doon. Fallopian tube, ovary. Yung loob ng katawan ng babae. Reproductive system. And the woman will become a curse among her people.
So malalaman ng mga tao, pag lumaki yung tiyan at nabulok yung kanyang uterus, pati ng hita niya, malalaman ng tao yung kahihiyan na ginawa niya. But if the woman has not defiled herself and is clean, kung malinis yung babae, then she shall be free and may conceive children. Pwede siyang mabuntis. Kung hindi siya gumawa ng kadumihan. Kasi nga, her belly will swell and her thigh will rot. Kasama na nga dito kasi yung reproductive organ niya. Ngayon kung hindi siya guilty, pwede siyang mabuntis. May conceive children. This is the law of jealousy when a woman, while under her husband's authority, goes astray and defiles herself. So we must remember, no, under her husband's authority, dun pa siya nakatira sa kanyang asawa. Kumakain pa siya ng pinaghirapan ng kanyang asawa. Pero nanlalaki siya. Or when the spirit of jealousy comes upon a man and he becomes jealous of his wife, then he shall stand the woman before the Lord. So ilalaki na nagsiselos, ipipresenta siya kay Almighty Father. Siguro nanlalaki ka. Ha? Nasa akin ka nakatira, sa akin ako kumakain, ako nagpa-provide ng lahat sa'yo. Nanlalaki ka ba? Nagsiselos ako? Para malaman natin, dadalhin kita doon sa priest, ipapresent ka kay Almighty Father, paiinumin ka ng bitter. Ngayon kung guilty ka, malalaman natin. Yan. And the priest shall execute all this law upon her. Then the man shall be free from guilt or iniquity. But that woman shall bear her iniquity or guilt. So, ito ang Numbers chapter 5. Meron akong napakinggan, isang lalaki, nag-share siya ng Word of God or nagbabasa siya ng Bible over the internet, live yun. May nag-comment, nagsabi, boring daw ang Old Testament or may mga parts in the Bible na boring daw. At yung lalaki nag-share ng Word of God, inadmit niya, yes, there are some things in the Bible that are boring. Nag-share ka ng Bible, tapos sasabihin mo boring ang Bible. Hindi, walang boring sa Bible. Dahil lahat ito salita ni Almighty Father. Na-amaze nga ako eh. Ba't ngayon ko lang nalaman ito? Na-amaze ako. It's amazing. Her Father is amazing. Habang lalo nating binabasa ang Bible, nakikilala natin yung tatay natin. He's powerful. Kaya we must read the Bible every day. Numbers chapter 6 na tayo. Numbers chapter 6. Huwag mo nang pakinggan or huwag mo nang pansinin yung makeup ko. Hindi naman yung makeup ko ang ating pinapresent dito. Dahil hindi ako marunong mag-makeup. Ang binabasa natin, salita ni Almighty Father. Ito ang importante. No. Numbers chapter 6. Then the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the children of Israel and say to them, when either a man or a woman consecrates an offering to take the vow of a Nazirite to separate himself to the Lord." No? Nazirite. Yung Nazirite came from the Hebrew word Nazir, meaning separated or consecrated. Si Jesus, he was from Nazareth. Pero hindi siya Nazirite. Okay? Bakit ano ba ang Nazirite? Andito ang Nazirite sa the law of Nazirite, Numbers chapter 6. So pag Nazirite, separated ka, consecrated ka, an offering to take the vow of a Nazirite to separate himself to the Lord.
Maliban pa to sa Levites, no? So may mga Nazarite na from the tribe of Judah, from the tribe of Dan, from the tribe of Ephraim, pwedeng iba-ibang tribe, no? Ito ay tinatawag na Nazarite. Pero yung Levites, separated talaga sila. Pero yung Nazarite, vow ito ng bago pa man ipanganak ang isang bata, no? I-dedicate mo na siya kay Almighty Father, kahit anong tribe man siya galing. Verse 3, he shall separate himself from wine and similar drink. Ang Nazarite, hindi siya pwedeng uminom ng wine. Si Jesus Christ, uminom siya ng wine. Diba sa Last Supper? Take this wine, remember me, sabi ni Jesus. At yung mga kausap niya, umiinom ng wine, si Jesus Christ, nandun din, nakikisalamuha siya, no, sa mga tao, para gusto niyang mapalapit siya sa mga tao. Pero hindi nalalasing si Jesus, kasi konti lang naman yon, ha? He shall drink neither vinegar made from wine. Hindi rin pwede suka ang Nazarite, nor vinegar made from similar drink. Neither shall he drink any grape juice, nor eat fresh grapes or raisins. Anong ibig sabihin itong verse 3? Hindi siya pwede uminom ng wine. Kahit saan gawa yung wine. So, natuto ang mga tao na kahit yung fig fruit, pwedeng gawing wine. Or kahit na yung barley, pwedeng gawing wine. Ano ba yung mga prutas na pwedeng gawing wine? No? Kung anong merong available, ginagawa nilang wine. Ngayon, hindi rin pwede kumain ng grape juice or uminom ng grape juice. Grapes na fresh or kahit na tuyo na raisins. Anong ibig sabihin nito? Mga fermented, no? Hindi pwede uminom ng mga fermented or kumain ng mga fermented or kumain ng mga luma na mga pagkain ang Nazarite. Di ba itong raisins, pinapadry ito, pinapaluma ito. Hindi pwedeng kumain ng fermented or luma. Yon ang Nazarite. All the days of his separation, he shall eat nothing that is produced by the grapevine from seed to skin. Kahit na yung buto ng seed, ay buto ng grapes, kahit na yung skin ng grapes, hindi siya pwede kumain. Ang grapes talagang may buto yon. Yung seedless, kaya lang siya naging seedless, inano na siya, hybrid na yon, no? So yung original na grape, meron talagang seeds yon. So ang Nazarite, hindi siya pwedeng kumain ng fermented, hindi siya pwedeng kumain ng luma. So sino ba ang Nazarite? Ang isang example ng Nazarite ay si Samson. Si Samson, hindi siya umiinom ng wine, hindi siya kumakain ng luma. Sino pang isang example na Nazarite? Si John the Baptist. Matthew chapter 3, tsaka Matthew chapter 3 verse 4 at Mark chapter 1 verse 6. So si John the Baptist, sa wilderness siya nakatira, yung diet niya, locusts and wild honey. Yung pag sinasabing wild honey, ibig sabihin hindi siya fermented. Kasi sa wild siya nakukuha eh. Pagkakuha ng honey, yun agad ang kanyang kinakain. Pagkakuha ng locust, yun agad ang kanyang kinakain. Yun ang diet niya. All the days of his life. Tsaka, hindi pwede
gupitin ang kanyang buhok. Kaya nga si John the Baptist, lagi siyang nag-iisa. Nung ipinanganak siya, hindi na after nun, hindi na binanggit yung kanyang mga parents. Kasi hindi siya pwedeng dumikit sa mga taong namatay or taong kahit na magulang niya. Nabasahin natin ito. All the days of his separation, he shall eat nothing that is produced by the grape from seed to skin. All the days of the vow of his separation, no razor shall come upon his head. So, ang mahaba ang buhok ay si John the Baptist at saka si Samson. Si Jesus Christ, maikli ang kanyang hair. So, sino ngayon? Sino ngayon yung nasa statue, sa mga drawing? Sino yon? Hindi si Jesus yon. Maikli ang buhok ni Jesus. Kasi, kahiya-hiya sa isang lalaki nung nasa sa New Testament nakasulat na mahaba ang buhok ng isang lalaki. Except kung Nazarite ka. So si Jesus Christ, maikli ang kanyang hair. So si Jesus Christ, hindi siya Nazarite. He was from Nazareth, but he was not a Nazarite. Kaya nakikita ko mga rebulto dyan, na mahaba ang hair na kulot-kulot, hindi si Jesus yan. Yung mga nakadisplay sa bahay ninyo na niluluhuran ninyo, nilalagyan nyo ng sampagita, nilalagyan nyo ng kandila. Hindi si Jesus yan. Excuse. All the days of the vow of his separation, no razor shall come upon his head until the days are fulfilled, for which he separated himself to the Lord. He shall be holy, that he shall let the locks of the hair of his head grow. Mahaba ang buhok ni Samson, ni John the Baptist. Sila lang ang nakita ko pa, no, na mahaba ang buhok. Pero bakit lahat naman nakikita ko ng mga statue na ginagawa ninyo, mahaba ang buhok? Iba-iba lang ang kulay ng damit. Pero magkakamukha. Tama ba yun? Nilagyan lang ng hawak na libro, iba na ang pangalan, pero yung mukha ganun pa rin. Isa nilagyan lang ng staff, yun na rin, ibang tao na naman. Pero magkakamukha, ginawang iba lang ang kulay ng buhok. Abomination in the eyes of the Almighty Father. That's idolatry. Ayaw ni Almighty Father. That's graven images. O dito ito sinasabi. Basahin yung Romans chapter 1. So verse 6, sa mga Nazarites, all the days that he separates himself to the Lord, he shall not go near a dead body. So si John the Baptist, hindi siya lumapit sa kanyang mga magulang when they died. Sino nga yung kanyang tatay? Yung nanay niya si Elizabeth, di ba? Sino ba yung father ni John the Baptist? Nalimutan ko na. Zechariah, no? May tinatawag pa kayong Saint Zechariah. Bakit sino ba? Ano bang nagawa ni Zechariah? Saint Elizabeth, sino naman? Hindi ko maintindihan sa mga tao. May ginawa bang milagro yon? Di ba ang sinasabi niyo? Kaya niya ginawang santo yon dahil may milagrong ginawa. May milagro bang ginawa si Zechariah? May milagro bang ginawa si Elizabeth? May milagro bang ginawa si Stephen? Si James, meron ba? Sino may ginawang miracles? Sino nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, para ma-save tayo? Si Jesus Christ. Sino nagpadala kay Jesus Christ? Si Almighty Father. So sino nang worship natin? Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ.
Verse 7, he shall not make himself unclean by touching a dead body, even for his father or his mother. Hindi niya pwedeng hawakan. Pag namatay yung kanyang tatay or nanay, hindi pwedeng hawakan ng isang Nazirite ang body. For his brother or sister when they die. No? Kahit yung kanyang mga immediate family, mother, father, brother, sister. Because his separation to God is on his head. Dahil he's been separated. Dahil siya ay nag-work for the Almighty Father. He's been separated, consecrated. Kaya dapat maging malinis. No? Baka itanong nyo, bakit si Samson? Nagkasala siya. So si Samson, nagkasala siya. Pero nag-pray siya kay Almighty Father, Lord, bigyan mo ulit ako ng lakas. Kasi ganito, no, pag nagkasala ka, hindi ka na pwedeng bumalik sa pagka-Nazirite mo. Tuloy natin to, no, pagiging Nazirite. All the days of his separation, he shall be holy to the Lord. And if anyone dies very suddenly beside him, halimbawa, may namatay sa gilid niya, napadikit siya, and he defiles his consecrated head, then he shall shave his head on the day of his cleansing. On the 7th day, he shall shave it. Kakalbuhin niya yung sarili niya. Na may namatay sa tabi niya, bigla-bigla, nadumihan ng kanyang consecrated head. Kailangan niyang kalbuhin sarili niya. Then on the 8th day, he shall bring 2 turtle doves or 2 young pigeons to the priest to the door of the tabernacle of meeting. And the priest shall offer one as a sin offering and the other as a burnt offering and make atonement for him because he sinned in regard to the corpse. Napadikit lang sa corpse, kasalanan na yon dahil nga dapat malinis siya, even sa corpse hindi siya hahawak or madikitan. And he shall sanctify his head that same day. Verse 12, he shall consecrate to the Lord the days of his separation and bring a male lamb in its first year as a trespass offering. Hindi man niya sinadya na makapadikit sa patay na tao. But the former days shall be void or lost because his separation was defiled. Hindi na siya makakabalik sa pagiging isang Nazirite. Void na, lost na, because his separation was defiled. Now this is the law of the Nazirite. When the days of his separation are fulfilled, he shall be brought to the door of the tabernacle of meeting. Natapos na yung kanyang days of separation, dadalhin siya sa door ng tabernacle of meeting. And he shall present his offering to the Lord, 1 male lamb in its first year without blemish as a burnt offering, 1 ewe lamb in its first year without blemish as a sin offering, 1 ram without blemish as a peace offering, burnt offering, worshiping the Almighty Father, sin offering, dahil sa kasalanan niya, kailangan niya mag-offer, at saka isang peace offering para sa peacefulness ng bawat isa. A basket of unleavened bread, cakes of fine flour mixed with oil, unleavened wafers anointed with oil, and their grain offering with their drink offerings. Then the priest shall bring them before the Lord and offer his sin offering and his burnt offering. And he shall offer the ram as a sacrifice of a peace offering to the Lord with a basket of unleavened bread. So ang nag-officiate ay isang priest, hindi high priest. The priest shall also offer its grain offering and its drink offering. Then the Nazirite shall shave his consecrated head at the door of the tabernacle of meeting.
magkakalbo na naman siya. Kasi tumubo na yung buhok, no? Kakalbuhin na naman siya. And shall take the hair from his consecrated head and put it on the fire, which is under the sacrifice of the peace offering. Ilalagay niya sa apoy. Kung saan nandun ang sacrifice of the peace offering. And the priest shall take the boiled shoulder of the ram, pinakuluan na shoulder ng ram, malalaki yung kanyang lutuan doon, no? 1 unleavened cake from the basket and 1 unleavened wafer, and put them upon the hands of the Nazarite after he has shaved his consecrated hair. Ibibigay sa kanya 1 unleavened wafer, unleavened cake from the basket, a boiled shoulder of the ram. Pagkatapos niyang i-shave yung kanyang consecrated head. Verse 20, and the priest shall wave them as a wave offering before the Lord. No? They are holy for the priest together with the breast of the wave offering and the thigh of the heave offering. After that, the Nazarite may drink wine. Pwede na siyang uminom ng wine kasi hindi na siya Nazarite. Kasi nga, void na, lost na. Nadumihan na siya, na-defiled na siya ng corpse, kahit hindi sinasadya. This is the law of the Nazarite who vows to the Lord the offering for his separation. Dahil nga separated na siya, hindi na siya Nazarite. And besides that, whatever else his hand is able to provide according to the vow which he takes, so he must do according to the law of his separation. Itong si Samson, ano? Saan nga ba to? Sa Judges. Judges chapter 16. Dahil si Samson, sinabi niya yung secret niya kay Delilah. Weakness ni Samson, ano? yung asawa niya na babaeng Philistine. Tapos ito naman si Delilah. So kinalbo si Samson. May naghawak ng hair niya, kinalbo siya. Hindi tama yon kasi kasalanan yon dahil nga kinalbo siya. Kasalanan ni Samson yon, sinabi niya sa kanyang secret. Kaya anong sabi ni Samson dito sa Judges chapter 16 verse 28? Then Samson called to the Lord, saying, O Lord God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray. Just this once. Itong one time na lang na to, Lord. Palakasin mo po ako, Lord. Humingi siya ng kapatawaran. O God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my 2 eyes. Dahil hindi gusto ni Samson na siya ay kalbuhin, pero sinabi niya yung kanyang sikreto, nagkasala siya kay Almighty Father. At nung kinalbo siya, no? And Samson took hold of the 2 middle pillars which supported the temple, and he braced himself against them, one on his right and the other on his left. Then Samson said, let me die with the Philistines. And he pushed with all his might, and the temple fell on the lords and all the people who were in it.
So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. So kasabay ni Samson namatay ang mga Philistines. Dahil si Samson, yung kahinaan niya, mas sinunod niya. Nagkasala siya kay Almighty Father. Ngayon nagpray siya kay Almighty Father. Remember me. O Lord God, remember me. Alalahanin mo ako, I pray. So ito ay remorseful si Samson. Kaya pinagbigyan ni Almighty Father si Samson at para rin maipaghiganti, no? Ng justice, magkaroon ng justice. So ang Nazarite, si Samson, alam natin, at saka si John the Baptist. At kung ang matatandaan natin, ang suot ni John the Baptist ay diretso na, tas ang leather belt, no? Si John the Baptist. So dito na tayo, Iska, sa verse 22. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Ganito nyo, i-bless ang children of Israel. Sabi ni Almighty Father kay Moses, i-relay kay Aaron and his sons. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Ganyan nyo i-bless ang mga tao. Sabi ni Almighty Father. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ito ang sasabihin ninyo sa mga tao na si Almighty Father, na pagpalain kayo ni Almighty Father, ingatan kayo. Dahil si Almighty Father, siya ay laging nakatingin sa inyo, binabantayan kayo at maawain siya. At siya ang nagbibigay sa atin ng peace. Sabi ni Almighty Father, ganyan nyo i-bless ang mga tao. Kaya tayo, kahit hindi tayo priest for now, there will come a time that we will become priest, a holy royal priesthood, a holy nation, pero hindi pa sa ngayon. Pero kahit na hindi tayo priest, we will bless our brethren by saying, The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So pinapalakas ng loob, or papalakasin natin ng loob ng ating papalakasin natin ng loob ang ating mga brethren. Hindi natin ida-down, kundi papalakasin natin si Almighty Father, ang makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, lagi nating babanggitin si Almighty Father. Iingatan ka niya. Siya ang magbibigay sa atin ng joy, ng peace, si Almighty Father. No? Through the blood of Jesus Christ. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So, they shall put my name on the children of Israel and I will bless them. Kaya ang sabi ni Almighty Father, pag sinabi ninyo sa kanila na the Lord bless you and keep you, ibibless ko ang mga children of Israel. Sabi ni Almighty Father, they shall put my name on the children of Israel. Laging ipapaalala. So tayo, lagi rin natin ipapaalala sa kapwa-tao natin, sa brethren natin, na mabait si Almighty Father, na siya ang nagbibigay or magbibigay ng peace sa atin. Siya ay maawain at laging nakaantay sa atin na kausapin siya. Dahil siya yung totoong tatay natin, tunay na nagmamahal sa atin, hindi tayo iiwan. Thank you, and God loves us all so much.